maraming nagbago sa mga RN ngayon versus nung unang panahon. Oo, 20 years ago. Tsaka mahirap kasi buhay yung pinakahawakan mo eh. You know, 1 second could happen to anything. There was one time yung bunso ko, nakapunta sa bathtub. Grabe. Tapos naon niya tubig. Yung hot water. Wow. No. And then all of a sudden parang may guardian angel na. This is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes po with Supreme Lending. And welcome to Bahay Pinoy sa Tate! Welcome to our episode 10, and we have a special guest. Tama, grabe. Wow, I wanted to introduce Kumaring Lilian Villanueva. Yes. Hello, Mare. I'm excited. Salamat sa pag-invite. Yes. So anyway, I'm really excited kasi itong si Kumaring Lilian, she's actually a registered nurse here in the US, in California. And I've always been curious about their profession kasi most of my clients registered nurse sila. Pero hindi ko talaga alam yung mga pinagraraanan nila. Tama. At kung ano bang mga, para marating ang kanilang pangarap. At the same time, we all know there are a super healthcare hero na tinatawag. Tama naman yun. So, Lilian, by the way, thank you for coming. We appreciate you sa episode 10 namin. Grabe. Yes, it's a special. Correct. Basta kayo, okay lang. Yay! Well, Elizabeth, I don't know, I'll start the question na lang. Yes. So, Lilian, as far as being a nurse, gaano katagal ka ng nurse? I started maybe 2002. 2002. Sa Texas. Texas. Oh, in Texas. So, wow. Bali si Joel, with my husband, petitioned by Mercy Hospital sa Texas. Wow. And then, he has to pass the board, otherwise, ibabalik siya ng Pinas. Ganon, ha? Yes. Ganon, So, wow. ang visa niya was temporary, which is like B1, B2, parang tourist lang. Tama, temporary lang. H14, there you go. H4. Okay. So, kailangan niya ipasa yung board, otherwise, uwi siya. Pero lahat yun, all, excuse me, bayad ng hospital. All expense paid. All expense paid. So, good thing about it, na pumasa siya, and then, dinala na niya kami. Anak ko pa lang isa, si Angela. Nice. Oh, ilang taon na si Angela, yung panganay mo? She was 2. Ay, 2 years old. So what, it's been now, 20-something years? Yeah. 21 years. 21 years as a nurse. Wow. Grabe. No, Okay. Kasi 2002 eh. Nurse ba siya noon sa Philippines? Sino? Si Joel? Yes. Nurse na siya noon. Okay. Nagtatrabaho siya, dati sa, saan nga yun? St. Luke's Hospital. St. Luke's. Oh wow, that's one of the best hospital in the Philippines. One of the elite hospital in the Philippines. Yeah. So, sa'yo naman, Lilian, so, nung pinetition ka na ni Joel, dito ka na rin kumuha ng nursing mo or nagbali Sa Pilipinas nurse ka na? Nurse ka na rin sa Pilipinas? Nurse na sa Pilipinas. Doon ako nag-graduate sa Dominican College. Tapos, nakapasa ako ng board. And then, nung petition ako ni Joel, nag-board din ako. So, I got a temporary visa as well. Tsaka temporary working visa pala. Tapos, nung pumasa na ako, nung nakuha na namin yung green card, yun na. permanent na. Oh, I see. So, technically, sila palang mag-asawa, nurse na sa Philippines. Yes, tapos pumunta dito sa Amerika. Curious lang ako kasi I know a lot of our viewers and also a lot of our listeners, yung mga nasa Pilipinas na nag-aspire na pumunta dito sa Amerika para maging nurse. Ano bang istorya ni Joel? Paano siya nakarating dito sa Amerika as a nurse? I think yung work nga niya, di ba? Parang kailangan mo pumasa ng English proficiency, IELTS, and then reading comprehensions in English, and then tatlo yun. So you have to take that one, those 3, and then pag naipasa mo na yun,
pag ipasa mo na rin yung board exam, yun yung requirement ng visa processing, immigration, yung 4 na yun, yun ay ipapasa mo para ma-approve ka ng green card. Wow, So, I see. And guess what? Texas pa yun. Yan ang unang entry ninyo sa Texas, no? Now, matanong ko lang, Lilian, kasi I know every state has different, kumbaga ba, different, I would say, requirements. Right? Now, I'm not saying everything is different, pero from Texas, naging nurse kayo sa Texas, right? And then nag-migrate kayo sa California, right? Tama? Transfer kami. Did you have to do any other requirements kasi sa ibang state na tayo? Or lalo lang California. I heard, mahigpit, di ba? Yeah, correct. Ngayon kasi parang pag pumasa ka ng Texas board, mag-a-apply ka ng tinatawag ng reciprocity. So, magbabayad ka ng fees, and then, ayun, kukuha ka lang ng reciprocity at saka 30 units ng CE. Extra, parang ganun. CE is what? Continue education. Okay. So, kukuha ka nun. And then, ayun na, bibigyan ka na ng So, pag ikaw ay nabigyan ng California board, hindi naman tayo nagmamayabang mga California nurses. Okay. Tayo ay pwede mag-practice sa Virginia, sa New York, sa state na kung saan malalaki na ni-require nila ang license ng California. So, hindi lahat ng state na where they can get their own license na pwede pupunta ng California. So, ang Texas malaki. So, nung nakakuha ko ng Texas license, nung kinuha nila yung California, kasi nga California board ako eh. Tama. So, binigyan ng reciprocity, nakalagay doon, Maryland, pwede akong pumunta na I don't have to apply for another reciprocity. Kaya maganda pala pag California nurses. Kasi multiple states ka pwede magtrabaho, no? Correct. Wow. Yung parang special talaga ang Cali, no? So, Elizabeth, go ahead. I have a lot. Unahin muna kita. Gusto kong tanongin yung from the get-go, yung from the very beginning. Paano nakarating si Joel from the Philippines to the US? Pinitition ba siya ng employer? Nag-apply siya sa dyaryo? Nag-apply siya sa agency? O may kaibigan na nagsabi sa kanya? Ano bang nangyari? Okay, kasi ganito yun. So, I was supposed to go Singapore. Ako muna dapat. Ikaw muna. Okay. Tapos, nakakita kami ng ads sa Pilipinas. Parang too good to be true. Dyaryo ba yan? Dyaryo. Okay. Manila Bulletin. Kita mo nga naman. So, ano pa yun? Yung mga dyaryong pipitsugin lang. Yung mga free. Yung free. So, nakalagay doon, parang too good to be true talaga yung offer. Lahat, all expense, lahat talaga, lahat. Pati hotel, lahat, may allowance, lahat, pagkain, lahat. Talaga, okay. Sabi sa kanya, babe, tignan mo, tutahan mo nga to. Oo nga, parang may nag-good-joke kayo. From night shift sa St. Luke's. Sabi niya, sige, puntahan natin. So, yung co-worker niya sa St. Luke's, dalawa silang pumunta. Okay. Tapos right away, interview sila. Tapos sabi ganun, okay, so, saan kami pupunta? Sabi nila, sa may Laredo. Sabi, ano yan, recto? Okay, sabi niya, Laredo. Amerika ba yun? Oo, Laredo, Texas. Laredo, Texas. Yeah, so, sabi namin una, Amerika ba yun? Legit ba yan? Totoo ba yan? Laredo. Ang alam mo na sa Amerika, San Francisco. New York City, di ba? So, teka muna, baka kung saan sila daling. Pero, sige, pasa-pasa lang si Joel tsaka yung mga kasama. Yung mga requirements. Sumama yung mga ibang friends niya sa kanya na, sige, sama lang kami. Sige. Tapos after like 1 month, nag-reply yung immigration. Yun na. Nagulat sila na, totoo. Legit pala. Wow, talaga naman. Totoo pala. So, binadala sila ng papel from Mercy, Texas, and then sa Pilipinas. Tapos sinabi na, eto nga may H4 visa, which is temporary. Wow, grabe. So, right there and then, parang 3 months lang, November ata umalis na siya. November, umalis na sila ng mga kaibigan niya. Ikaw, kasi naiwan? Hindi pa. Kasi magiging dependent pa kayo. Kumbaga, decision niya ako. Di ba ang ano nila doon is, ipasa mo muna para pagdala mo pamilya. Invitation niya ako. So, ganun na nangyari. So, lahat ng mga kaibigan niya, tuwan-tuwa sa kanya na, ay,
salamat Ayun, grabe. Well, alam mo, Lilian, with that opportunity, na parang may nag-joke sa kanya, ang daming natulungan na tao pala. Hindi mo alam. Guys, you guys never know really, di ba? Till you really see it and try it sometimes. Pero syempre, ingat din tayo. Marami kasi talaga mga ano eh. Hindi kasi parang siyang nag-pioneer eh. Sige, ikaw muna. Mauna ka muna. Correct. Diba? Yung Mercy Hospital, parang doon lang nila nakita na, may mga, ang mga may Pilipino pala. Parang gano'n. So, sila yung kauna-unahang Filipino doon sa Texas. Kasi nga yung lugar is parang grabe talaga, out of nowhere talaga. Parang hindi siya, parang nasa, parang out of nowhere. Bibili mo from St. Luke's, Tapos, hospital na parang hindi natin alam. Parang napunta ka sa kabiyas na nawala ka. Texas pa. So, pagpunta namin doon, sabi namin, Amerika ba to? Kasi, puro cactus, puro mga friendship ng mga Mexican. Siyempre, they're so friendly. And then, puro usok. As in, ganun yung mausok, maalikabok. Siyempre kasi desert yun eh. Very flat. Lip talaga. Gano'n naman kalaki yung hospital dito. Baka naman dalawang bed. Malaki. So, ang nangyari, parang natuwa ata yung hospital. Yung first batch nila, Jowa, they were only like 8 or 10 people. Yes. So, first Filipino, First Filipino. Hindi nila alam na, Philippines has a lot of hindi nila alam na nurses. They're like, meron palang Pinoy. Parang gano'n. So, nung nandun na sila, sinabi nga na gano'n na, take ka ng board, gano'n. Lahat sila one take. Tapos? Lahat sila, one take yan. Lahat. Pasado, natuwa yung ospital. Oo nga, syempre. Kasi agad-agad. Makapagtrabaho na kaagad. Trabaho na agad. Yes. And then, parang tinry sila magtrabaho. Tingnan natin kung paano magtatrabaho mga Pinoy. Oh my God. Tuwa sila. Oh my God. 2 weeks pa lang. Gusto nila kung ano naman ng batch. Yan naman na masasabi ko sa mga Pinoy nurses, no? Talagang, not only na talagang they give it all, puso, at ang nila, yung buong servisyo. They call it nga duty, hindi nga trabaho eh. Di ba? It's a duty eh. Parang calling na rin. Oo, di ba? Kasi are you going to work? No, have a duty. Parang ganun. Dapat gampanan. Tama yun. And yun naman na masasabi ko sa mga Pilipino na mga RNs na talagang I see naman, I would say na talagang the way they do their work or kung ano man ang duty nila, they do it really by, buong puso. With heart. With heart. Tsaka masisipag talaga at magagaling. Yeah. Pero talagang natutuwa ako kasi imagine si Joel pa. Ang dami niyang pamilyang natulungan at nabago ang buhay. Joel, hero kita. From the Philippines. Sobrang hero kita. From the Philippines. Sinang pamilya yun? Maybe 3 or 4. 3 or 4. Tapos ano na yung domino effect na yun. Unang Pilipino sa hospital na yun. Kung ano mga hospital yun, St. Mary's ba yan, di ba? Right? St. Mary's. Can you imagine the first Filipino batch? Di ba na dumating doon? Wow. What a real story talaga. Ang gusto ko naman malaman, Lilian, from Texas, paano naman kayo napunta ng California? Okay, so ni-require nila kami, si Joel. So nung I think mga 6 months, nag-work na ako. Tapos nung pumasa na ako, nag-work ako mga 1 year. Okay. And then may mga nakaalam na ng mga taga-California na may mga nurse dumating dun sa lugar na yun. Oh, wow! Oh, what a small world! Ano sabi? Pinirata nila kami. Wow! Sabi, alina kayo, mamalista kayo dyan, experience na kayo. So, syempre kami naman, as galing, alam mo yung fresh off. Galing sa disyerto. Oo nga. Galing kami kung saan, na parang hindi naman galing kami sa mahal naming bansang Pilipinas. So, nag-offer sila sa amin ng, gusto nyo mag-California. Sabi namin, syempre California, ano bang meron doon? Alam natin California. O sige, akala namin, lilipat lang kami. Tapos nag-offer sila ng maraming nakakalam sa Texas ditong mga nurses. Yes. Na they would pay all, lahat din. All expense, lahat. Boarding, all expense. May bonus pa yan. May bonus pa. May bonus sign up. Yeah, may sign-on bonus pa. Lahat. So lahat ng gamit namin ni Joel,
Shinip nila dito. Pero actually, hindi namin pinaship. Kinuha namin pera. May free relocation yun. So, binili namin lahat ng gamit namin. And then we kept the money. Anong year to bale nung nag-migrate na kayo sa California from Texas? 2005. 2005. Okay, nice. Gotcha. Sa Salinas kami napunta. Isa pang lugar na napakaganda. Sa Dibutik kami napunta. Oo nga, alam ko yung Salinas. Pero at least sa California. Malapit na kayo. Palapit na kayo. Pero malapit ka na sa Sacramento. Yung sinabi sa amin na, okay, ba't tayo California? Ay, tayo California. Tapos, nung buta namin, pagpun strawberries dito. Sabi. Tapos, asan ng mall? You have to drive maybe like an hour and a half. Ay, oo nga, kasi Salinas. Tapos, pagdating mo ng Dillards, only to Dillards, makakalahib, mga corn. Sabi ko, Chef, America. So, Salinas muna kayo. Nasa Salinas. Gaano katagal kayo sa Salinas? May contract kami ng 3 years. 3 years din. 3 years. From Salinas, paano naman kayo nakarating ng El Grove, Sacramento? El Grove, ano ba? Nag-ano pa kami, sige, to make it short, marami pang pintahan. Iba't ibang space pa. Iba-ibang iba-ibang lugar ng California. So sabi ko, sige, pagod na tayo. Sabi ni Joe, ako din pagod na. So maghanap tayo ng school na pwede natin... Sa mga bata, lumalaki na rin sila. Tama. Yeah. Na mag-settle na talaga. Nag-research na kami kasi wala kaming kakilala. Kami lang ni Joel. Kami dalawa lang. Sobrang journey nila malupit. From scratch kami. Okay. Yeah. So nag-internet lang kayo? Nag-Google kami, nag-GMT kami, nakalagay doon best school in California. Yun. Nakalagay doon, El Grove. Oo nga, lumabas ang El Grove. Alam mo, ganyan din kami. Talaga ba? Totoo ba yan? El Grove ba yung ano? Kala ko sa Ramon, California, malapit. No. From Vallejo, ginugol ko rin. Good schools in California, lumabas din. Hindi ko alam. It's because within the range miles from there saan na kami galing? Nakalimutan ko na naman. Sa may, oh my God. Basta yun na yun. Central California. Doon. Banda sa Central Valley. Anyway, so, ako lang na-hire din si Joel, hindi nakapagtrabaho. So, nung ako nagtrabaho ng 3 months, sige, lipat na tayo dito. Wow. Tapos na-hire siya ng Kaiser. Grabe, there you go. Grabe yung journey from the beginning, from the Philippines, galing sa Diaryo, di ba? Hanggang El Grove na. Hindi, walang biro lang ha. Diaryo pang balot ng tinapa. Di ba? Pang balot ng tinapa. Ang buhay na. Nandun pala yung kanilang opportunities. Bago may tao, teka muna, meron pala ito. Ang buhay nga naman, and then Texas to Salinas, parang, what a journey. Grabe, what a journey. But Lilian, to me, what I want to ask you really, and I want to be more sabihin ko na mas malalim ng konti, more depth, diba? Oo nga, sige lang. Kasi not only because my wife is also an RN. Registered nurse din, si Mrs. din, Mrs. Lydia. Si Lydia. Parang ganun. Iba na naman ang story namin, pero next time na lang yun, no? Pero parang pareho rin, no? Pero anyway, Lilian, marami kasing mga sa ngayon, marami kong mga kliyente mga RN, di ba? And also narinig ko rin sa mga salita ng wife ko, di ba? Maraming nagbago sa mga RN ngayon versus nung 20 years ago. Oo, 20 diba? years ago. And me as a loan officer for the last, I would say 19 years na na ginagawa ko na rin tong work ko, marami na rin ako naging kliyenteng 20 years ago na RN sila, and then ngayon. And narinig ko yung mga side ng iba't ibang RNs kung anong nangyayari, anong mga pagbabago. Kumbaga ba, parang sinasabi na the RNs back then, parang hindi na rin, parang hindi ko naman na sinasabing treatment, parang nag-iba ang situation ng mga RN back to today. I want to know more about that, but not to the detail for sa sarili mo. Okay, what I can Yung number one na pwedeng nag-iba as far as, I know, you love what you do. Years ago. I know you love what you do, nasa puso mo yan, di ba? Pero unfortunately, hindi naman natin mapapalitan kung anong nangyayari sa mga hospital, di ba? Hindi natin alam kung ano nangyayari sa mga Medicare natin, di ba? So, ano yung unang-unang nakita mong malaking pagbabago back
20 years ago and I would say now. Yeah, kasi Lillian works at the hospital. Yeah, tama. So, bedside. Right? So, maraming changes from 20 years And everybody has different department naman, di ba? Sa akin, gusto ko malaman from your end, ano yung pinaka number one significant na pagbabago na nakita mo? Na mahirap na question to, pero whatever. Dito sa Amerika. Sa Amerika yan, America. California, to be exact. Yes. Okay. I would say yung big difference, maybe I would just say 10 years ago. Oo. Yeah, 10 years ago. 10 years ago, nasa Salinas kami, ang range ng pasyente before was only like 4. 4, yeah. So, 4 to 1. 4 to 1. One nurse, 4 ng pasyente. Yun. Okay. One nurse, 4 pasyente mo. Sa Salinas kasi, ang Salinas Medical Hospital, ano yun di ko masabi kung private pa sila, pero 4:1 kami. So, that was like 10 years ago. Med-surg yun. Med-surg yun. Ang telemetry doon is 3 lang to 1. Anong telemetry? Okay, be more specific. Ano yung med-search ba? Ano yung in a nutshell lang. Wala pa sa medical field. Okay. Baka mag-google ako dito. Okay. So, nung lumipat ako doon, yung medical surgical, yung mga after appendectomy, yung mga ginagawa nila Joel na operahan. Med-surg. Floor. So, doon na namin sila tinitreat and then hanggang umuwi na. Telemetry naman? Ang telemetry naman, kung yung inoperahan na yun, nagkaroon ng cardiac problem. Okay, yun ang... Pupunta siya sa ibang unit. Ganun pala yun. Pero kung plain lang na walang heart problem, then med-surg lang. Okay, gotcha. So, sa med-surg noon is 4:1 and then sa telemetry na is like 3:1. Okay. Nung time, 10 years ago. 10 years ago yun. Ano na ngayon? Ngayon, ang med-surg is 5. Nadagdagan ng isa. Ang tele is 4. Yun ang pagbabago. Okay, so... Malaking pagbabago yun kasi nakatagdag yun sa gagawin pa. Kumbaga, we can give sufficient time sa mga pasyente namin kung 4 lang dapat. Dati, 4 lang. As in, lahat pwede mong magawa. Marami kang time magagawa. Maatinan mo lahat meron kang time pa lumunok, umihi, magbanyo. May mga time kang ito na, parating na tayo dito. Meron pa tayong CNA yan siguro, meron pa tayong privilege no, medyo maluwag pa. So wala namang, ano bang CNA? Certified Nurse Assistant. Parang assistant sila ng mga nurses. Sa narinig ko, again, may asawa rin ako na RN. Yan ang unang-unang unti-unting or hindi naman nawala, pero nabawasan. Well, my hospital sa Methodist, we are very fortunate kasi hindi nila tinatanggal. That's good. Ang alam ko, Kaiser yata. Ang Kaiser, parang unti-unti. I heard yung ibang hospital like St. Joseph's at Stockton, wala na sila. Wow. So sa amin, yun naman, parang nagko-compensate din. So 5 nurses, 5 patients, isang nurse, at least may CNA kami. That's good. That's good. Yeah, so, yun yung changes. Siguro nako-compensate din. But then again, yun yung changes na parang sana 4 na lang para may time pa rin kami. Yes, sa inyo. Minsan, meron kang 15-minute break, parang kape lang tama na. Duty no? Nasa duty ka. Walang break kasi Tsaka mahirap kasi buhay yung pinangahawakan mo You know, 1 second could happen to anything. Yun nga nangyari pag dadating si Lydia, swing shift pa si Lydia. Kamusta ka niyan? Kapita, pagod ako. Itutulog ko na lang. Tutulog na ako. Mag-music kagabi, no? Ang hirap pa nun. Paano na kung, graveyard shift? So, nung time na night shift ako yung mga bata, ang liliit pa. Siyempre yun. Siguro marami makaka-relate kasi pagpapasok ako sa gabi, kunyari from 9 ako, darating ako ng 8 ng umaga, yung mga anak ko na papasok pa yung ayahan pa, meron pa akong maliit. Tapos si Joel, pumasok na rin. Ako na may iwan. So, pagdating sa isang bata, pag-uwi ko, patulugin ko yung isa. Bago ako matulog, tulog muna siya.
Remember, no? Ang hirap. Remember, may pamilya. These RNs take care of people, pero they also have their own family that they have to take care of. Ang hirap nun eh. I mean, patutulog ka tapos may bata pala eh. Tapos na nangyayari. Mababaw ang tulog mo nun. Tapos there was one time na nangyari na share ko lang kasi alam ko marami makakarelate na yung mga maliliit nating anak na tayo tulog na, sila naglalaro pa. There was one time yung bunso ko, nakapunta sa bathtub. Grabe. Tapos na-on niya yung tubig. Yung hot water. Wow. No. And then all of a sudden parang may guardian angel na may gumanon sa akin. Nagumisig sa sa'yo. bed. Ganun kalakas ah. Ang lakas. Nahulog ka sa bed. Hindi naman parang nagulat lang siya. Parang teka muna. Parang may gumising. Tapos nakita ko na lang yung bathroom, yung puro ng uso. Wow. And then yung anak kong bunso, nakatayong ganun, mami, umiyak siya. Shit, sabi ko, yun na yung turning point ko na, shit, I have to go. Relax lang. No. I have to go apply at a different shift. Yun. I need to go day shift. Oo nga, para at least Kasi parang turning point ko na, hirap eh, no? Hirap talaga. Nalunod, pag-isip Oo ko. nga. At saka it could be a bird, di ba? Hot water yun, di ba? Well, thank God naman at... Correct. So, sabi ko, hindi, mag-day shift na. I have to go apply different shift. So, simula nung nag-day shift na, yung pinaka-turning point ko. Kasi ayoko talaga mag-day shift nung una. Kasi nga, hirap na hirap kami ni Joel. Tama. Umaga siya, gabi ako. Tapos, pag gising ko na, matutulog ako siguro mga 10. Tapos, 2:30. Okay, sa in between, paano gigising na ako, susunduin ko naman yung... Oo nga ba, yeah. Di talaga kompleto tulog. Hindi, tsaka ang shift kasi ng ibang RNs, 12 hours. Tama? Those times, wala pa no, mga 8 lang. So ngayon, 12 hours. Alam ko, my wife is 12 hours. Pero, really, Elizabeth, one of the reasons why we want to be able to invite Lilian here is that we also want to talk about what kind of a hero ba talaga ang mga RN. Oo nga. I mean, lalo na nung COVID. Diyos ko, grabe. Sa akin, nung COVID, even ngayon, wala nang COVID, pero to me, talagang, I wanna be able to emphasize talaga pag sinabi lang, RN, mga heroes yan, mga first responder, di ba? I wanna really to tell everybody sa mga audience natin that, bakit ba? Bakit sila hero? Di ba? Right? I have my own. Ewan ko kung meron kang your own, Elizabeth. Ako, I feel sa trabaho ninyo, right? Guys, wala akong, I don't care masasabihin yung malaki ang sweldo nila, right? Pero the work that they do, as far as kailangan, nandito ka, mentally, physically, diba? At saka emotionally, psychologically, yeah. sa pa yun. At saka yung human kindness, nandiyan din. Priceless lahat yun sa mga tao pag inaalagaan, di ba? Yeah, they deserve every penny. Kasi, I mean, it takes a lot of, and a lot of you. Breakdown. Sobra. I mean, this is the reason why I wanna talk. How do you cope? Paano mo na-overcome yun na minsan? Uuwi ka, you have a busy night, Yeah. Tapos medyo difficult pa yung pasyente mo, or even God bless na may namatay. Oo nga, isa pa yun. Paano kung may namatay? How do you handle that? Overcome that kind of, sa akin, very emotional minsan, di ba? Kasi nakikita mo is a human being na I would say probably maybe na-attach ka na rin or at least nakakausap mo, then all of a sudden, wala na siya. Yeah. How do you, ang hirap lang kasi hindi papasok ka nung COVID na yan. Yung floor namin halos COVID. Tama. And then, yung isang kwarto, usually dalawa yung shared. Nagiging isa na lang para sa lahat. And then, lahat kami papasok. Ang naging challenge sa amin is naubusan ang, di ko alam kung California na ba, naubusan kami ng PPE. Oo, yun. PPE is what? Personal protective. Naubusan yung protection. Yeah. So, pinaka-basic na kailangan. Oo, yung mask, gloves. So, naubusan kami ng aming protection. So, dumating pa kami sa point na nag-welga na narali kami sa labas. Kasi, yung iba nag-improvise na nga eh. Nakikita ko na hindi na kasi safe sa kanila. Kasi pag sila nagkasakit, how are they gonna take care of the sick? Uuwi pa sila. Alam ko yan. Dadalhin mo yan sa bahay nila. Yeah, di ba? And then, ang nangyayari nun is,
nag-rally na kami, pero ang sinasabi ng ospital, walang makuha talaga. So, ang ginagawa namin is like, nagre-reuse kami. Nagre-reuse nila yung mga Alam ko yan. Lahat, naghihiraman na kami, nagbino-wipe na lang namin ng mga alcohol. Yung mga, as in, alam naman namin na they've been trying to provide, pero bilang nurse, hindi mo pwede sabihin, ayoko pumasok dyan. Duty kasi to it's your duty. Diba? Kaya pag iniisip namin, okay, so we gotta do what we gotta do, and then let's just wipe it off, and then improvise na lang. I-reuse na lang whatever na kailangan. Kasi kailangan mo hindi pa pwedeng hindi. Sinong papasok doon? Kami lang ang required. Walang iba. Doctors and nurses, kami lang yung pwedeng pumasok. Kami lang pwedeng magbigay ng gamot. Kami nakakaunawa na lahat ng pinagdadaan ng pasyente at kami rin gagawa na lahat ng para sa kanila. Otherwise, during the COVID too, guys, grabe ganun katindi. Oo nga. At that time, lockdown nun, di ba? And I used to see my wife pag-uwi, yung mask talaga nakamark dito mismo. Nakamark na siya. Diba? Oo, diba? Wala na tanggalan. Tatlo kami na wala na itsura namin, wala kami lipstick, wala na paglabas namin ng isang kwarto. Di ka makahinga. Dito, wala kami lipstick. Maputla kami para kami may mga sakit. So bukod sa ganung sitwasyon, and then syempre stress, pagod, and then also at the same time, emotion natin sa mga pasyente, di ba? Kung minsan natin, how do you overcome that? Parang, ang hirap yata na, siguro ako pag, especially, hindi ko naman alam, iba rin ako, di ba? Pero siguro pag, kung naging RN ako, tapos meron ako, siguro, hindi ko alam, pero kinakausap kita ngayon, bukas pag uwi ko, pagbalik ko, wala ka na. Parang sobrang lungkot ko siguro. Pero, siguro sa ngayon, ano yun, araw-araw kang iiyak kung araw-araw may namamatay. Pero hindi. Ang hirap kaya. Pero ito nga ang ibig kong sabihin about being a nurse. Not only physical, not only mental, emotionally as well. You have to be strong. Diba? Actually, sinabi nila, yung being a nurse is not for everyone. Tama. Hindi talaga. I mean, pag yung kausap mo lang, like what you said, kausap mo lang ng gabi, bukas pagbalik mo, asa na, nasa morgue na. Talaga yan. Tapos may mga, minsan sa harap mo mismo na namamatay sila. Yun medyo di ko kaya. Medyo ganun yung profession. Pero actually, bago naman dumating sa mamamatay ng pasyente, pag sinabi naman nilang mamamatay na kasi mga tinatawag ng DNR. Ano yung DNR? Yung do not resuscitate. Meron na silang mga, may mga ganun na sila DNR, meron silang mga ganun na. Last will na. Saka hindi rin yun di ba? Not only you deal with the patients, di ba? Andiyan din ang mga pamilya. Isa pa yun. Diba? So, guys, ito yung ibig kong sabihin na you wanna talk about heroes, you wanna talk about being flexible, you wanna talk about being strong, I'm just saying. Minsan kasi, minsan na usually na nangyayari is like, minsan hindi mo problema yung pasyente, yung mga pamilya. Hindi kasi, you gotta remember, the family is going to like a world. Hindi mo rin sila masisi, di ba? Emotions, di ba? At saka hindi mo rin syempre masasabi lahat yung i-expect sa kanila nangyayari. Kasi lalo na lang hindi maiintindihan. So, kailangan mo lang bigyan ng emotional support, kasama yun. I-explain mo lahat yun. At kahit in-explain mo na yun, hindi pa rin naiintindihan. Dahil para sa kanila, pamilya ko yan. Hindi nila tanggap. So, yun. Guys, ito if the family, yun ang side ng family, what if kung ano pa yung pasyente, kumbaga ba, matigas pa yung ulo? Paano yung mga pasaway? Yung mga pasaway ng pasyente? Paano naman yun? How do you deal with that? Ito yung napagdadaanan ng mga RN. Yung diba yung makukulit? Yung makukulit. Di ba siyempre pag may masakit, bumurahin ka papatuhin ka pa. Di ba? Leave me alone. I don't wanna see you. Ganun, di ba? I mean, ano lang wag naman yun. Paano mo sila pinapakalma? Hindi ko nasasabihin. Siyempre. Pero, pagka
gano'n na, okay, ayoko sa'yo. Di ba? Hindi pa sabihin, ayoko din sa'yo. Di ba? Hindi gano'n. Sasabihin mo na lang. Walang, ayoko sa'yo, o sige, babalik ako, and then let me know kung kailangan mo. Tapos, papatuhin ka, kahit sabihan ka ng mga F word. Murahin ka. Sasabihin sa'yo, alam mo, lumahis ka sa harapan ko. Wow, grabe pala yun. Dapat magpapatulan. May mga, hindi ako pwede nun. Sobra, tapos babatuhin ka, dahil sasabihin niya, you are worth it. Oh my goodness. Yan. Okay. Sasabihin na lang namin is like, ako personally, madami nito. Sasabihin ko, sige, babalik na lang ako pag okay ka na. Ito yung call light. Ito. Tawag na lang anything you need, okay? Okay. So, kahit isa-shut mo yung door, kasi nag-retaliate eh. Oo nga. So, don't forget yung call light mo. Nagtapos ka ng pag anong kailangan mo. Papasok na, check na naman siya ulit. Okay. Actually, tignan mo. Oo nga, alam mo, Mari, talagang ngayon ko lang maintindihan. Ganyan pala. Buti na lang hindi ako naging RN. Talagang superhero sila. Sobra talaga. Yan, marami pa silang iisutuin ka pa nila na... Oo, grabe. What nationality are you? And sometimes they get too personal. Are you a Chinese? Are you a... Grabe. Nasasabihin ko, I'm a Filipino. And then may mga experience about Filipino. Tapos sasabihin niya... Sasabihin niya, if you all Filipino... Oh no! Yeah, you guys come in. Grabe. Yung mga may pasyente pa rin. So it takes really some kind of a person to be an RN. Yes, emotionally, physically, mentally, you have to be really strong. Pasensyado ka din, di ba? Correct. Pero a lot of times nagbe-breakdown kami. How do you do that? When you break down, iyak ka na lang. Pag kami mga pasyente kami na, shit, sobrang sinabi niya sa akin. Talagang hindi ko kaya. Pupunta na lang ako doon, iyak ako din, magmumura rin ako. Pag magmumura, you feel better? Then so after that, I feel better. Labas ako, tapos kakausapit yung manager ko na sabi ko, meron ako mahirap na pasyente doon. Sabi ko, I need help. You guys need to talk to that patient kasi I can really, deal with it. And then sila din, pagpasok din, ganun pa rin mga effort, nagka-curse, ang daming cursing talaga. So Lilian, why? I'm gonna ask you your why. What is your why? Ito na, before we yes, this is your... After all this, ganito, why? Siguro, like what you said, baby calling. Yun. Calling na din. Kasi I've tried so many area ng nursing na pwede akong turo o pwede ganito. Pero pag iba pa rin gusto mo yung passion mo na mag-bedside ka. Iba pa rin meron kang interaction. What kind of a reward do you feel? Like, of course, it's very rewarding, di ba? Parang, do you feel good? Parang gano'n. Yung sasabihan ka pa din ng mga doctor, sasabihan ko ng doctor na, okay, anything that you need, you have a very good nurse. So human kindness ang dating. So whenever, minsan, binubuan na kami ng doktor, di ba? Pero malaki yun kasi i-boost your yung rapport mo with the patient. Correct. Pinadras ka nila. Ang sarap siguro makarinig na pag sinabi ng pasyente sa'yo, you know what, thank you for your help. I know. Tapos gumaling sila, di ba? Correct. Yes. Iba naman kasi yung feeling natin. Yun ang feeling nun, di ba? Tapos you see them moving on with their life. Nagkaapo pa sila. Nagkaroon pa rin isang anak. And it's really, to me, it's one of the blessed position or even an opportunity for you to even do that with another human. Oo nga. Correct. Oo. So, kasi parang sinong gagawa? I mean, wala na. Ikaw lang. Like what I said, nursing is not for everyone. Correct. Ito na yung calling namin. Kami yung nakatalaga for this. Yes. Joel, ang galing mo, by the way. So, that's why I want to thank you, Lilian, and all the nurses out there. We really appreciate you. Talagang it takes a lot of, guts and everything for you to, do what you do. Yeah, and may God bless you guys all. Yes, but thank you so much, Miss Lilian, for coming here today. We really appreciate you, and thank you for enlightening everyone that's listening and viewing the Bahay Pinoy sa Tate. Guys, if you have any topic, comments, send it through. Yes, so thank you everyone.